Brigada. In the heart of changing lives. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The Music and News Authority. One time, the New Filipino time, alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahon. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda, Brigada, Ronda. Brigada, anuman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda, Brigada. Magandang hapon, narito po ang mga balita sa oras na ito. Brigada. Mga kabrigada, mula 10 milyon, itinas na po sa 20 milyong piso ang pabuya para sa ika-aresto ng negosyanteng si Atong Anya. Inanunsyo ito ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa pulong balitaan ngayong araw. Naniniwala si Secretary Remulla na nasa loob pa ng bansa si Ang kasunod ng inilabas na pahayag ng Cambodian government na wala doon ang business tycoon. Aniya, may tinutukoy na sila mga points of interest at nagpapatuloy ang malawakang manhunt laban kay Ang. Dagdag pa ng kalihim, nagbigay na rin siya ng clearance upang kumuha ng mga drone na may LiDAR technology na kayang tumagos sa mga canopy ng puno upang makita kung may mga taong nagtatago sa ilalim ng makakapal na kagubatan. Plano manong i-deploy ang naturang teknolohiya sa mga susunod na buwan bilang bahagi ng pinaigting na operasyon ng otoridad. Samantala, nilinaw ni Remulla na ang 20 million pesos na pabuya ay magmumula sa confidential funds na ibinigay sa PNP at DILG para sa ganitong uri ng kaso. Ronda, Brigada. Kinumpirma ni Attorney Cristobal Rimando na nakatanggap na ng supina ang kliyente niyang si Police Senior Master Sergeant John Molienido. Ito ay kaugnay ng na-i-file na reklamo sa City Prosecutor of Malolos, Bulacan laban sa kanya dahil sa umano'y obstruction of justice na kaugnay rin ng pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molienido. Kasunod nito, sinabi ni Rimando na nananatiling committed ang kanyang kliyente para makipagtulungan sa proseso ng batas habang napoprotektahan din ang karapatan. Una nang sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na mayroong ilalabas na supina para kay John Molienido. Kinumpirma ng Quezon City Police District na harap sa prosecutor ang driver ng sasakyan na nakasagasa sa estudyanteng tumalon mula sa LRT-1 Fernando Poe Jr. Station para sa inquest proceedings. Ayon kay QCPD spokesperson Police Major Jenny Ganaban, ang kaso ay under inquest para sa reckless imprudence resulting in homicide. Anya sa ngayon ay under custody pa rin ang driver ng sasakyan at inaayos na ang mga dokumento para ma-inquest ito. Kahapon napaulat ang pagtalon ng isang lalaking estudyante mula sa halos 3 palapag na bahagi ng terminal ng masagasaan ito ng dumaang sasakyan. Kasinungalingan lang ayon kay Senador Rodante Marcoleta ang naging pahayag kamakailan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na si Thomas Cloma ang kauna-unahang nakadiskubre sa Kalayaan Island Group.
Ayon kay Marcoleta, noong una raw idineklara ang Freedom Land Declaration at ilabas ang Notice of Claim noong 1956 ay maraming bansa ang tumutol dito. Anya, ang mga bansang tumutol dito ay ang Amerika, United Kingdom, France, China at maging ang Pilipinas. Ayon sa senador, kasama ang Pilipinas sa mga tumutol dito dahil hindi totoo na si Cloma ang unang nakadiscover nito dahil noong 1897 ay naideklara na itong Notice of Notification ng Great Britain. Kaya ibig sabihin nito, hindi raw may tuturing na terra nullius ang KIG taliwas sa nauna ng sinabi ni Senador Lacson. Samantala mga kabrigada, lalo pa ang paigtingin ng Philippine National Police ang kanilang mga hakbang laban sa manoy muling pag-usbong ng illegal online cockfighting o isabong sa bansa. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng police commander hanggang sa antas ng lungsod at munisipalidad na suportahan ng Anti-Cybercrime Group sa pagbabantay at pangangalap ng intelligence report kaugnay ng pinagmumulan ng mga live feed sa kani-kanilang nasasakupan. Ginawa ng PNP ang hakbang kasunod ng puna ng ilang senador na patuloy pa rin umano ang operasyon ng isabong sa iba't ibang bahagi ng bansa sa kabila ng pagbabawal dito noong 2022. Bagamat pinagbabawal na ang isabong, sinabi ng PNP na patuloy nilang minomonitor ng palihim ang operasyon nito online. Ilang online sites na rin ang naipatigil bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na pagsusugal. Ayon pa kay Nartates, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng PNP-ACG at Intelligence Group sa pagtunton at pagpapatigil ng mga iligal na operasyon. Bukod sa pagpapatigil ng mga website na ginagamit para sa isabong, nakatuon din ang PNP sa pagtukoy at pagkasampa ng kaso laban sa mga financier at operator ng mga online illegal gambling platform. Nagsagawa naman ng send-off ceremony ang Rizal Police Provincial Office bilang paghahanda sa nakatakdang special election sa 2nd District ng Antipolo City. Pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Eliazar Barber Jr. ang aktibidad kasama si Provincial Election Supervisor Attorney Arnulfo Pio Quinto, gayon din ng Command Group at mga staff officers. Ginanap ang seremonya sa parade ground ng Rizal PPO kaninang umaga. Ayon sa Rizal PPO, paiigtingin ng mga nakatalagang pulis ang mga hakbang pangseguridad upang matiyak ang ligtas, maayos at patas na pagsasagawa ng halalan. Sa kanyang mensahe, nagpahayag si Attorney Pio Quinto ng buong suporta at pasasalamat sa mga pulis para sa kanilang dedikasyon at matatag na paninindigan at pagpapanatili ng kapayapaan at kayusahan kaugnay ng halalan. Tiniyak naman ng Philippine National Police ang kahandaan nito sa pagsiguro ng kaligtasan para sa ikatlong trillion peso march na nakatakda sa February 25. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na niya ang National Capital Region Police Office na tiyakin ang maayos na pagde-deploy at mobilisasyon ng mga tauhan at kagamitan ng pulisya kaugnay ng planong kilos protesta. Sinabi ni Nartates na kasalukuyan nilang nire-review at ina-update ang kanilang security plan para sa naturang aktibidad. Layunin anya nitong matiyak ang kapayapaan at kaayusan habang iginagalang ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag. Ang Anti-Corruption Rally ay pangungunahan ng Caritas Philippines kasama ang iba pang civil society organization. Inatasan na rin umano ng PNP Chief ang NCRPO at iba pang police commanders na makipagpulong at makipag-ugnayan sa mga organizers upang matiyak na ang mga aktibidad ay may sasagawa ng ligtas at mapayapa. Samantala mga kabrigada, na-aresto po ang isang 35 anyos na lalaking matapos umanong magnakaw ng gadget sa barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. Batay sa investigasyon, sinabi ng suspect na nagawa niya ang krimen para sa napang-date kasama ang kanyang nobya sa nalalapit na Valentine's Day.
Nabawi naman na higit 5,000 pesos na halaga ng cellphone. Samantala, desidido ang biktima na sampahan ng reklamong robbery ang sospek. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon laban sa lalaki. Samantala mga kabrigada, narito po naman ang mga balitang dapat po natin abangan mamaya sa Trimax Brigada Balita Nationwide. Allison Shipping Lines at mga survivor ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 nagharap sa Senado. Barko nakatagilid na raw bago lumubog. Mabuya sa pag-aresto kay Atong Ang, itinaas sa 20 milyong piso. Pasay City RTC naglabas ng warrant of arrest laban sa dating testigo na si alias Rene. PNP tututok na sa umano'y pagpapatuloy ng operasyon ng online sabong. At iba't ibang mga aktibidad kasabay na ika-4 na pong anibersaryo ng EDSO 1. Kasado na church leaders at iba pang grupo makikilahok. At yan na po mga kabrigada, ang kabuang talante po mga balita sa oras na ito. Ako po naman ang inyong naging lingkod in the heart of changing lives, Brigada Rowalo Chaco. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo lahat.